Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinimok ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na manatiling nakapokus sa trabaho sa gitna ng mga isyong politika sa bansa. Senate President Francis Escudero hinimok ang mga kapwa-senador na dumistansya sa panawagang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. VP Sara tiniyak ang patuloy na pagtatrabaho nito sa kabila ng mga issue sa politika. At Pangulong Marcos Jr. hinimok ang mga Pilipino na maging tulad ni Andres Bonifacio na sugpuin ang sakit ng lipunan. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na manatiling nakafocus sa trabaho at huwag magpalinlang sa mga naririnig na ingay sa politika. Samantala, kinumpirma naman ni PBBM na hindi niya suportado ang planong pagsasampa ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Benedict Samson. Naging maingay ang usapin patungkol sa iringan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kaya naman sa pagbisita ni President Marcos Jr. kahapon, November 29 sa Southern Luzon Command o SOLCOM sa Camp Guillermo Nakar sa Quezon, ipinanawagan ng punong ehekutibo sa mga militar na manatiling nakapokus sa trabahong pagprotekta sa bansa at huwag magpalinlang sa usaping politika. Huwag kayong nalililang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Pare-pareho tayo. Ako, ganun lang kanilang isip. Pagka maraming maingay na nangyayari, iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba makipag-away dyan? Trabaho ko ba makapag-debate dyan sa mga walang mo ba ng kwentang bagay? Hindi. Ang trabaho ko, pagandahin ang Pilipinas. Samantala, ipinahayag ni PBBM ang kanyang opinyon hinggil sa planong pagsasampa ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Well, it was actually private communication but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. Ayon pa sa Pangulo, makakaabala lamang sa Kongreso, trabaho ng gobyerno at wala ring mabuting idudulot sa buhay ng mga Pilipino kung isusulong ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Kung kaya't hindi na niya ito dapat pang pagkaksayahan ng panahon. What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time and for what? For nothing. Pero nang tanungin naman ang Pangulo sa kung dumating na sila sa point of no return ni VP Sara. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. Benedict Samson, UNTV Luzon Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinikayat ni Senate President Francis Chis Escudero ang mga kapwa nito mambabatas na huwag na ring magkomento kaugnay ng mga usapin sa impeachment. Sang-ayon naman si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na huwag nang ituloy ang impeachment case. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. No comment si Senate President Francis Chis Escudero sa usapin kaugnay ng pagpapatalsik sa pwesto kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ihayag ni President Bongbong Marcos Jr. na hinikayat nito ang ilang kongresista na wag nang ituloy ang impeachment case laban sa ikalawang Pangulo. Paliwanag ni Senador Escudero, hindi siya magkokomento sa anumang usapin kaugnay ng impeachment bilang naatasan ng Senado na dumilig ng lahat ng mga impeachment case. Hinihikayat rin ng Senate leader ang mga kapwa nito mamabatas na wag na rin magsalita kaugnay ng naturang issue. Ngunit para kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, sang-ayon siya sa pahayag ni PBBM. Sang-ayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many pressing problems in our country that need to be addressed, not only by the two highest officials, but also by us, lawmakers.
Ayon pa kay Senador Estrada, magdudulot lang ang issue ng pagkakabahabahagi at gambala sa Kongreso mula sa mga mas kailangang pagtuunan ng pansin sa mga problema ng bansa. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability, not personal or partisan motives. Hiling ng mababatas ang pagkakasundo sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Hindi naman naglabas na ng pahayag ang iba pang senador kaugnay sa isiniwalat ni PBBM. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inihayag na ang ilang mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso na hindi agenda o napag-uusapan ang isyu ng pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng isang impeachment case. Ito ang balita ni Dante Amento. Galing mismo kay Vice President Sara Duterte ang isyu ng impeachment o pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Ito ay kasunod na rin ng mga umano'y irregularidad na nakita sa pag-iimbestiga ng mga komite sa House of Representatives sa confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Ang nagbabanggit lang naman ng mga salitang impeachment si Vice President din dahil pinangungunahan nga niya yung aksyon ng House of Representatives. Ayon sa ilang House senior leader o mambabata sa Kamara, hindi nila agenda o pinag-uusapan ang impeachment case laban kay VP Duterte. Pero kung sakaling may maghahain ng impeachment case ay pasya na ng bawat kongresista kung ano ang magiging posisyon nila. Dagdag pa ni Kong Hon, maging si House Speaker Martin Romualdez ay walang inutos na patalsikin si VP Duterte sa pwesto. Wala pong binabanggit sa amin at walang direktang inuutos or advice ang leadership patungkol sa impeachment complaint. Kung sakaling may maghahain ng kaso para ma-impeach ang Vice Presidente, kailangan itong sang-ayunan ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara bago iaakyat sa Senado na lilitis naman sa kaso. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kabi-kabila ang issue sa politika ang nakaugnay ngayon kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, ayon sa pangalawang Pangulo, hindi ito hadlang upang ang kanilang trabaho sa kanyang tanggapan ay magpatuloy. Ito ang balita ni Jed Neresina. Tiniyak ni Vice President Sara Duterte ang patuloy na paglilingkod niya sa sambayanang Pilipino sa kabila ng lahat ng nangyayari sa kasalukuyan. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service to the Filipino people. We will not break. Sa isang video message sa kanyang social media account, nagpasalamat ang pangalawang Pangulo sa lahat ng taong tumutulong sa kanya, maging sa kanyang tanggapan. Ang suportaan niyang kanilang natatanggap ay siyang nagbibigay daan upang maipagpatuloy nila ang kanilang mga trabaho sa opisina. The Office of the Vice President would like to express our deepest gratitude to all the lawyers, doctors, and other professionals who are helping the personnel affected by the ongoing crisis in the office. All these back office support shall allow me and other personnel to focus on the OVP Thanksgiving, year-end activities, office utilization review, and the calendar year 2025 planning. Sinabi rin ni VP Duterte na ang mga legal na dokumento ay nasa kanilang mga abogado na at ang mga pasyente o OVP staff na kasalukuyan pa rin nasa Veterans Memorial Medical Center ay nasa pangangalaga ng mga doktor. Samantala wala pang bagong mga pahayag ang Vice Presidente kaugnay sa mga issue na iniuugnay sa kanya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binisita ngayong araw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang EDSA site sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro ngayong araw. Target ng DND na matapos sa lalong madaling panahon ang mga pasilidad dito.
Mula sa Cagayan de Oro City, ito ang balita ni Ryan Lacanlade, live. Ryan, kailan ba target na matapos ang konstruksyon ng EDCA site dyan? Bernard, target ng Department of National Defense o DND na matapos ang mga konstruksyon sa EDCA site dito sa Cagayan de Oro sa taong 2026. Papaspasan namin yung pag-develop dito kasi kailangan lumipat ang 15th Strike Wing dito. Ito ang home ng 15th Strike Wing. Magiging maintenance base ng 15th Strike Wing, magiging training base ng 15th Strike Wing, at dito ibabahay ang kanilang mga asset. Ngayong araw bumisita sa Lumbia Airport si Defense Secretary Gilberto Chodoro kasama si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. para tignan ang mga pasilidad dito. Bukod sa paglilipatan ng 15th Strike Wing ng Philippine Air Force dito sa Lumbia Air Base, ito na rin ang magiging Joint Command Center ng AFP Eastern Mindanao Command at Philippine Air Force. Mayroon ding warehouse para sa mga sundalong Amerikano kung saan ilalagay ang kanilang mga kagamitan para sa mga disaster response. Dahil dito, mapapadali na ang pagresponde, katulong ang US sa mga kalamidad, lalo na dito sa Mindanao. Sa kabilang side naman may EDCA site for warehouse for humanitarian assistance and disaster response. Pati rampa para sa ganon makapreposition ang US ng kagamitan para sa disaster response at madali na lang ang pagkuha ng goods pag kailangan. Magiging base na rin ito para sa Northern Mindanao Disaster Operation. Ayon kay Secretary Chodoro, gastos ng Pilipinas ang pagpapatayo sa mga pasilidad dito. Kabilang sa mga binisita ngayong araw ang Air Traffic Control Tower, HADR Warehouse Multipurpose Warehouse and Runway at Monolithic Dome. At yan muna ang latest mula dito sa Cagayan de Oro. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Ryan Lacanlade, live mula sa Cagayan de Oro City. Nasabat ng mga tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG ang nasa 10 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa isinagawang operasyon sa Lumban, Laguna. Ang naturang drug operation ng PDEG ay sa bisa ng search warrant na inisyu ng korte. Ayon kay PDEG Director, Police Brigadier General Eleazar Mata, kabilang sa mga nakumpiska ay ang 1,510 na gramo ng shabu at 301 grams ng pinatuyong marijuana. Naaresto rin sa lugar ang isang individual na nagngangalang alias Carding. Sinabi ni Brigadier General Mata na maharap si alias Carding sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na tularan ang ginawa ng bayaning si Andres Bonifacio na sugpuin ang mga sakit ng lipunan kalinsabay ng pagdiriwang ng ika-161 na kaarawan ni Andres Bonifacio. Sa isang mensahe na inilabas ni PBBM ngayong araw, kinilala ng Pangulo ang mga tapang at determinasyon ni Bonifacio para maitaguyod ang pagpapatatag sa bansa o nation building. Mahalaga anya na gawin ng bawat mamamayan ang parte nito para masugpo ang kagutuman, korupsyon, kriminalidad at mga sakit sa lipunan. Umaasa ang Pangulo na sa ilalim ng kanyang termino, ang mga Pinoy ay sama-samang magkakaisa sa pag-abot ng genuine peace and progress sa ilalim ng bagong Pilipinas. Muling nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE na makatatanggap ng double pay ang mga manggagawa o empleyado na magtatrabaho ngayong Sabado, November 30, kalinsabay ng paggunita ng Bonifacio Day. Batay sa Labor Advisory ng ahensya kahapon, hinimok nito ang mga employers sa bansa na sundin ang pay rules para sa naturang regular holiday.
Binigyang diin ito ang responsibilidad ng mga kumpanya na magbigay ng 200% ng arawang sahod ng kanilang empleyado na magre-report sa trabaho sa unang 8 oras. Dagdag nito, kailangan ding bigyan ng karagdagang 30% ng hourly rate ang manggagawa kung sosobra sa 8 oras ang pasok nito. 30% din ang dagdag na matatanggap ng sinumang empleyado na magtatrabaho sa regular holiday kung ito'y papatak sa araw ng kanyang rest day. Kinundina ng Makabayan Bloc ang umano'y pakikialam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga gawain sa mababang kapulungan, partikular na ang planong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupo, ito'y malinaw na pagtatangka ng impluwensyahan ng Pangulo ang Kamara na labag sa probisyon ng saligang batas na separation of powers sa parehong sangay ng pamahalaan. Gayunpaman, nanawagan ito sa House leadership na manatiling independent at isagawa ang mandato nito na batay sa isinasaad ng konstitusyon. Abiso po sa mga motorista dahil posibleng tumaas ang presyo ng gasolina sa susunod na linggo base sa inisyal na pagtaya ng mga oil company. Sa resulta ng 4 na araw na oil trading, maaaring tumaas ng 70 centavos hanggang 90 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang posible namang magkaroon ng 20 centimos hanggang 40 centimos na rollback sa presyo ng diesel. Samantala, posible ring bumaba ng 20 centimos hanggang 40 centimos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga kumpanya na langis ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, December 3. Hindi pa man nagagamit ang mga elevator sa EDSA busway, makikitang marami ng basag sa mga salamin nito. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, dahil ito'y binabato ng mga street dwellers. Ito ang balita ni JP Nunez. Nais ng Department of Transportation na maging operational na ang mga bagong elevator sa EDSA busway bago pa sumapit ang holiday season. Ngunit bago pa man magamit ang mga ito, meron ng mga basag o crack ang mga salamin sa paligid nito. Ayon sa DOTR, meron silang natatanggap na report na merong mga street dwellers ang binabato ang salamin. Sa ngayon, patuloy pang isinasaayos ang mga elevator at nakikipag-ugnayan sila sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para dito. Kabilang sa isinasaayos pa ang kontrobersyal na PWD ramp sa PhilAm Station sa Quezon City kung saan makikitang napakatarik nito. Ayon kay DOTR Undersecretary Andy Ortega, susubukan nilang ihabol sa holiday season ang pagsasaayos ng mga elevator. Gayunman, kung kakapusin ng panahon ay baka sa susunod na taon na ito magamit ng publiko. Upang matiyak na hindi babatuhin ang mga salamin sa elevator, nakipag-ugnayan na ang DOTR sa iba pang ahensya ng gobyerno. Sumulat na kami sa DILG, lalo na sa DSWD. Dahil programa po nila ito para matukoy, makuha, makugkog yung mga ganitong klase mga street dwellers para naman iwas aksidente sa bus riders at matulungan itong mga street dwellers natin. Inilagay ang mga elevator sa EDSA busway upang mapadali ang access ng mga PWD at senior citizens sa mga istasyon nito na nasa gitna ng EDSA. Nasa halos 100 million pesos ang pondong inilaan sa construction nito kasama na ang expansion ng ilang mga istasyon. Sa pananaw ng MUBAS One Coalition, hindi na-utilize ng tama ng DOTR ang pondong inilaan para sa proyekto. Kahit na nabigyan ng budget o aprobado ang budget para gawin ang isang proyekto, hindi po maayos ang execution at maintenance ng mga proyektong ito. Call out natin yung dapat i-call out para mapabuti yung ating kalagayan. Hindi tayo talaga pwedeng mahimik at talaga kailangan managot yung dapat managot at kailangan kalampagin yung dapat kalampagin para ma-address itong mga issue na to.
Matatagpuan ang mga elevator sa EDSA busway sa mga istasyon nito sa Monumento, Bagong Baryo, Balintawak, Philam at Guadalupe. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong nakatatandang overseas Filipino workers o OFWs ang makikinabang mula sa Republic Act o RA 11982 o ang Expanded Centenarian Act na ipatutupad sa 2025. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, inaasahan nila ang magiging maayos na pamamahagi ng mga benepisyo ng mga elderly OFW at kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng Elder Living System. Sa 2024 Joint Memorandum Circular na nilagdaan ng National Commission of Senior Citizens o NCSC, DMW at iba pang ahensya ng pamahalaan noong nakaraang November 27, itinakda ang mga patakaran sa pagbibigay ng mga benepisyo sa mga senior citizen alinsunod sa RA 11982. Nagbibigay ang Expanded Centenarian Act ng 10,000 pesos na cash para sa magdiriwang ng kanilang 80, 85, 90 at 95 na kaarawan at 100,000 pesos sa mga nagdiriwang ng ika-100 sa lahat ng mga kwalipikadong senior citizen sa loob at labas ng bansa. Tatlong weather systems po ang patuloy na nagpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon po yan sa Weather Bureau na Pag-asa. Una na riyan ang amihan o Northeast Monsoon na siyang nakakaapekto sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon. Kasama na ang Metro Manila, kaya nararanasan ang pagbaba ng temperatura na umabot sa 23 degrees Celsius. Shearline naman ang nakakaapekto sa mga bahagi ng Southern Luzon at nararanasan sa Visayas at Mindanao ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCC. Maraming nagkukumpulang ulap sa kaliwa at kanang bahagi ng bansa, ngunit wala namang sama ng panahon na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR hanggang sa unang araw ng Disyembre. Nakataas naman ang gale warning sa ilang baybayin ng Isabela, Northern Aurora at Polillo Islands. Magpapadala ang pamahalaan ng mga healthcare worker sa federal states of Micronesia, ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, dahil ito sa mataas na maternal mortality rate o namamatay sa pagbubuntis ng mga mamamayan sa bahagi ng nasabing bansa. Manggagaling anya ang medical team mula sa Dr. Jose Pavilla Memorial Hospital na kilala bilang top maternity hospital. Target na isagawa ang medical outreach program sa Micronesia sa loob ng 2 linggo sa pagsisimula ng susunod na taon. Tiniyak naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang kapakanan ng mga Pilipino healthcare worker sa Micronesia, katuwang ang Department of Migrant Workers. The first assessment team, the request of the Federated States of Micronesia is to help one of their islands is all federated different states. So one state is Chuuk, and Chuuk has high maternal mortality. That means we're going to look at how we can help solve that problem. Maternal care, antenatal care, provide ultrasound expertise. If certain agreements are made and reached where we will be sending Filipino healthcare workers in various countries, and especially those in the Pacific area, we will, of course, undertake the necessary coordination and cooperation with the Department of Health to ensure their safety. And also, perhaps, and I haven't discussed this yet, of course, with our Department of Migrant Workers, they will also be involved, depending on the nature of the Philippine participation. Tinatayang umabot sa 38,000 ang namamatay taon-taon sa bansa bunsod ng tuberculosis. Ayon sa World Health Organization, 100 o 100 kada araw ang nasasawi sa sakit dahil na rin sa mga hindi kumpirmadong pag-diagnose kung ang isang pasyente ay may TB.
Kaugnay nito, naging panawagan ng WHO health advocates na political will at pakikipagtulungan ng gobyerno ang sagot upang mapuksa ang nakamamatay na sakit sa Pilipinas. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Tsaka hindi po na namin magagawa to if wala pong backing sa mga politicians, especially our local chief executive po. Yung may lang po, call to other local chief executives or mga governors po is really to support TB. Kasi currently po, number 4 tayo sa mundo. Pero patas-patas na po tayo sa number 3 sa China. Konting galaw na lang po, number 3, mababronze na po tayo sa TB. Suporta ng gobyerno ang nakikitang mabisang paraan ng World Health Organization health advocates sa pagsugpo ng lumalaking problema sa tuberculosis sa Pilipinas. Ayon sa tala ng World Health Organization, pang-4 na sa ranking ang Pilipinas at kaunti na lamang ay magiging kapantay na nito ang bansang China na mas dihamak na may malaking bilang ng populasyon kumpara sa Pilipinas. Ngayon sa mundo, yung pinakamaraming TB is yung subclinical or yung latent TB. Yung TB po na natutulog sa katawan natin. So mas importante po na every year nagpapacheck up po tayo, especially kung indigent po tayo or may PhilHealth or Pantawid kasi libre po talaga yung chest x-ray. Pagbibigay diin ni Dr. Tinsay, mahalaga ang pagpapatingin taon-taon dahil mas may mataas na risk ang mga taong asymptomatic sa tuberculosis. Bagay na sinang-ayunan naman ni Mr. Thomas Dale Hyatt, World Health Organization TB Officer. Would you want to get that treated? Yes, you would, right? Because if you treat it early, your lungs can recover. You can be 100% back again. But if you wait, there can be long-lasting damage to your lungs. So it's not a good idea to wait until, okay, the symptoms are so bad. Isa si Ms. Louise Zepeta Teng, founder ng TB People Philippines na nakaranas ng malaking dagok sa buhay dahil sa TB. Ayon sa kanya, 24 years old nang madiagnose siya sa tuberculosis meningitis kung saan ang TB ay wala sa baga kundi nasa utak na naging dahil ng pagkawala ng kanyang paningin. As a former architect in 2006, yun, akala ko 24 years old ako, malakas ako. Ano pala talaga siya, gumagapang siya, papasok muna siya sa baga mo, tapos mararamdaman niya kung ano yung pinakamahinang parte ng katawan and akin utak kasi pag nagdo-drawing ako sa architect, 3 days talaga hindi kami natutulog. Hindi ko naman alam na papasukin ako ng ganyang klaseng sakit na nung narinig ko na sa ospital yun na tuberculosis meningitis, sinabi pa sa akin ng doktor, meningus, ibig sabihin balot ng utak, kinain ng bacteria. Sana, wag niyong isnabin yung ganitong invisible criminal nga, yung tuberculosis. May existing na batas na ang tuberculosis sa bansa. Subalit ayon sa kanila, panahon naman para amyendahan nang sa gayon ay bigyang kaukulang aksyon ng pamahalaan na bigyang prioridad din ang sakit na tuberculosis. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasabay ng patuloy na inobasyon sa medisina, isang makabagong lunas ang hatid para sa mga lalaki na nakikipaglaban sa prostate cancer. Ang Lutetium-177 Prostate Specific Membrane Antigen Therapy, isang targeted at advanced treatment, ay available na rin sa Makati Medical Center. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Isa ang prostate cancer sa pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga kalalakihan, hindi lang dito sa bansa kundi sa buong mundo. Ayon sa Department of Health, pangatlo ito sa listahan ng pinakalaganap na uri ng cancer sa Pilipinas, kasunod ng lung at colorectal cancers. Sa datos ng Global Cancer Observatory noong 2022, mahigit 7,700 na kaso ng prostate cancer ang naitala sa bansa. Sa Makati Medical Center, isang makabagong lunas ang inaalok para sa mga prostate cancer patients. Ayon kay Dr. Timothy James Lam, isang nuclear medicine specialist sa Makati Medical Center, ang Lutetium-177 PSMA therapy ay isang targeted na treatment na partikular para sa mga pasyenteng may metastatic prostate cancer o cancer na kumakalat na sa katawan.
So, ang lutetium therapy po, actually ang full name po niya is lutetium-177 PSMA radioligand therapy. Pero ang keyword dyan kasi is the PSMA. Ibig sabihin po ng PSMA is prostate specific membrane antigen. So, isa po itong targeted na treatment specifically for prostate cancer. Ito yung mga prostate cancers na metastatic o kumalat na sa buong katawan. Dagdag pa ni Dr. Jaime Songco, isang urologist sa Makati Medical Center, ang lutetium-177 ay isang radioisotope na nai-inject ng serye at kumakapit sa prostate-specific membrane antigen o PSMA na siyang nakikita sa mga cancer cells. Dahil dito, mas target-specific ang therapy, nagbibigay ng mas ligtas at mas epektibo para sa mga kalagayan ng mga pasyente. So lutetium is actually a radioligand or a radioisotope that is injected serially every 4-6 months for several sessions. And kasi ngayon, meron tayong tinatawag na PSMA, no? Ito yung mga sinisikret ng cancer cells ng prostate on the surface of their cellular membrane na nag-a-attract ng lutetium. So lutetium will attach to these cells that are cancerous and then produce a certain level of radiation that is not affecting the other normal cells. So mas targeted siya. Isang bagong gamot na may bagong pag-asa ang hatid ng lutetium-177 para sa mga nakikipaglaban sa prostate cancer. At para sa kadagdagang kaalaman ukol sa lutetium-177 prostate-specific membrane antigen therapy, tunghayan ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinalanta ng mapaminsalang landslide ang Eastern Uganda na nagresulta sa pagkamatay ng 17 individual habang mahigit 100 pa ang nawawala. Nangyari ang pagguho ng lupa ng Miyerkules sa Bulambuli District, 300 kilometro mula Kampala at nagbaon sa maraming bahay sa ilang komunidad. Ayon sa Uganda Red Cross, 45 bahay ang tuluyang natabunan habang marami pa ang nasira. Sinabi ni Charles Odongto, tagapagsalita ng Prime Minister's Office, na posibleng marami pang bangkay ang natatabunan. Iniulat din ng pulisya na hindi madaanan ang mga kalsada dahilan ng pagkaantala ng mga rescue operation. Pinag-aaralan ng Canada, Estados Unidos at Mexico ang posibilidad ng isang nagkakaisang pulisiya sa China sa ilalim ng United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA Trade Pact upang protektahan ang mga manggagawa at ekonomiya ng North America. Inirekomenda ng Ontario, ang pinakamalaking destinasyon ng Canadian exports, ang pag-alis ng Mexico mula sa kasunduan at ang paggawa ng bilateral agreement sa US. Gayunman, iginiit ni Finance Minister Chrystia Freeland na mas gusto ng Canada na manatili ang kasunduan bilang tatlong bansang magkaalyansa. Ipinatupad na ng Canada at US sa mga taripa laban sa Chinese electric vehicles at bakal na tinutukoy nilang resulta ng labis na produksyon ng China. Simula na ang paghahanda para sa ika-10 Wish Awards pagpasok ng taong 2025. Kaya inihikayat ang mga wisher na iboto na ang inyong mga paboritong OPM artist na nominado sa iba't ibang category. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Welcome to the 9th Wish Music Award! Huwag
pahuhuli mga wisher. Ikasa na ang boto para sa inyong paboritong OPM artist na nominado sa iba't ibang kategorya sa nalalapit na 10th Wish Music Awards. Dahil sa pagdiriwang ng isang dekada ng Wish Music Awards, muling bibigyang pagkilala ang angat na Wish-clusive performances at mga natatanging OPM artist na may makabuluhang kontribusyon sa music industry. 30% ang total score ay magmumula sa online voting, habang ang 70% ay mula sa mga hurado. Para sa kumpletong listahan ng mga nominado, pumunta lamang sa official website ng Wish 1075. Maaaring bumoto sa pamamagitan ng WMA site, Wish mobile app, o kaya gamitin ang inyong Facebook account. Magtatapos ang botohan alas 12 ng tanghali ng January 10, 2025. Bukod dito, nag-iikot din ang pamosong Wish Bus upang makaboto ang mga wishers sa iba't ibang lugar. Maliban sa major awards, magbibigay din ang Wish 1075 ng special recognition, ang Wisher's Choice Award at KTR Icon Awards. Sama-sama nating bigyang pugay at suportahan ang musikang Pilipino sa pamamagitan ng 10th Wish Music Awards ngayong January 19, 2025 sa Araneta Coliseum. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi palalampasin ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. House Speaker Martin Romualdez itinanggi ang paratang ni Vice President Sara Duterte na sinisira niya ang pangalan ng pangalawang Pangulo dahil sa ambisyon sa politika. Now, let us address another serious matter. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. Detention period kay Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez pinalawig sa 10 araw ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Nakita po ng committee na ang kanyang mga sagot at mga pagkilos mula sa mag-umpisa ng inquiry neto ay evasive, uncooperative, and untruthful. Ang suma total at kabuuan ng kanyang mga acts and responses ultimately convinced the committee that Attorney Lopez was guilty of interfering in and frustrating Congress' exercise of its power of legislative inquiry. Dagdag evacuation center hiling para sa mga nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Vice President Sara Duterte nasilbihan na ng sabina ng National Bureau of Investigation kaugnay ng mga naging pahayag kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang purpose po ng sabina is to shed light doon sa mga utterances ng Vice President. I have to read the sabina. I've not read it, so I need to write an answer. Alitan sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, posibleng lumala pa ayon sa isang analyst. Kung walang mamamagitan, kung walang makikitang reconciliation sa mga darating na araw o linggo, tingin ko dito magiging intense pa.
Mga issue laban kay Vice President Sara Duterte hindi sapat para sa isang malaking pagkilos ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Militar hinamon ng dating Pangulo na ayusin at itama ang anyay fractured government ng bansa. Pero maliit na bagay masyado yan para sabihin mo ng gulo. Wag. Alam ko yan kasi na presidente ako. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romales. There is no urgent remedy. So, it is only the military who says. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the President who is a drug addict for another 4 years? Loyalty check sa hanay ng mga sundalo hindi kailangan ayon sa Armed Forces of the Philippines. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Ilang POGO workers lumipat na umano sa Visayas at Mindanao at nakapagparehistro sa SEC bilang business process outsourcing ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Dahil po sa active ang PAOK dito po sa area ng Luzon area, we found that most of the POGOs are now in several areas of Visayas and even in Mindanao, ma'am. Okay. Nandun na po sila ngayon. Vice President Sara Duterte at security escort nito sinampahan ng reklamong direct assault, disobedience at grave coercion ng Philippine National Police. Nobody is above the law. So kung meron paglabag, ay ating sasampahan ng kaso. Ilang military personnel na nagbabantay kay Vice President Sara Duterte pansamantalang papalitan upang imbestigahan ayon kay Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner. The reason why we are doing this is because we received a subpoena from the Philippine National Police, no? At iimbestigahan yung mga members ng VPSPG. Hindi pa namin alam yung specifics nung kaso, no, or yung investigation, but because yun nga may subpoena sila, it means to say that hindi nila kayang gampanan yung tungkulin nila to protect and secure the Vice President. That is why we are temporarily pulling them out, replacing them, no? We are going to replace them. Disbarment complaint inihain sa Korte Suprema ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon laban kay Vice President Sara Duterte. Secretary Gadon nagbanta ng impeachment laban sa Supreme Court Justices kapag binaliwala ang kanyang reklamo. Kung hindi nila i-impeach ay i-disbar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices dahil hindi nila tinutupad ang kanilang tungkulin. Apollo Kibuloy inilipat na sa Pasig City Jail. Bureau of Jail Management and Penology o BJMP tiniyak na hindi bibigyan ng special treatment ang Kingdom of Jesus Christ leader. Air assets ng Armed Forces of the Philippines ginamit para madala sa pagamutan ang sugatang miyembro ng New People's Army. Nahuli natin siya, sugatan sa bundok, iniwan ng kanyang mga kasamahan. Mabuti, sa tulong po ng K9 Battalion, yung aso po natin, nahanap agad siya. Kung hindi siya nahanap, baka hindi namin siya naabutang buhay. Kaya ako po ay malaking pasasalamat sa aking mga tropa, sa K9 Battalion, at naabutan pa natin itong buhay, magkaroon siya ng panibagong buhay. Nakatakdang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa kinukwestiyon na paggamit sa confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd, kinansela para bigyang daan ang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa NBI. Well, ayaw nating maging rason, no,
or maging hadlang ang komite gawing rason ang hearing ng Blue Ribbon Committee para hindi harapin ni Vice President Sara, lalong-lalo na yung subpoena sa kanya ng NBI. PNP handang harapin ang kaso na isasampa sa kanila ni VP Sara Duterte. Paglilipat sa 65 na tauhan ng Davao Police, walang kinalaman sa politika ayon sa Philippine National Police. Normally, kapag ang isang pulis po ay undergoing investigation, ang immediate administrative action po dyan is i-relieve sila sa kanilang current assignment so as not to influence the ongoing investigation. Pinoy fugitive na kasama sa listahan ng Interpol dahil sangkot sa malawakang scam, naaresto sa Indonesia ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. We just implemented a warrant, various warrants actually, several warrants, tens of warrants against Mr. Pantoliano who is involved, who was accused of scamming, duping several persons of large amounts of money. Since last year pa ito ng mga warrants at naabutan natin siya sa Indonesia na. With the help of the Indonesian police, we were able to arrest him and have him extradited. Vice President Sara Duterte hiniling sa National Bureau of Investigation na i-reschedule na lang ang pagdinig sa umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Apparently, the Vice President ay late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before the House Committee hearing. So, tapos hindi na siya nakapunta dito and asked for a resetting. Planong pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, hindi susuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. Bureau of Immigration mahigpit na nakikipag-ugnayan sa local enforcement agencies at PAOK para matiyak na aalis lahat ng foreign POGO workers sa December 31. Kapag hindi sila umalis after the end of the year, ang magiging consequence po niyan is mag-i-initiate na po tayo ng deportation proceedings against them. Ang ibig sabihin po ng deportation proceedings ay forcefully na po silang paaalisin. Posibleng pag-take over ng ombudsman sa investigasyon kay Vice President Sara Duterte, ererespeto ng Department of Justice. Nag-communicate na po ako para hindi po through media but directly po sa opisina niya. Wala pong problema. Ako po ay rumerespeto. Ganun lang po. At PUB Franchise Consolidation, tuluyan ng isinira ng Department of Transportation. Humabol na 10,000 operators sa extended deadline, itinuturing na tagumpay ng DOTR. Hinanapan natin yung talagang gusto, and today, the last day, and the program for the Filipino commuters, tuloy-tuloy po ito. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Roma, Kapitulo 14, versikulo 13, na nagsasabi, "Huwag na nga tayong maghatulan sa isa't isa, kundi bagkus, ihatol ninyo ito, na ang sinuman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.
Magandang hapon.